Dalawa ang Sun God Nika. In recent chapter nga ginulat tayong lahat patungkol sa information na meron daw itim na Sun God Nika. Nag-umpisa nga itong speculation na to sa pagdadrop ng spoilers. As stated nga kabilang daw ang Black Nika sa makikita nating masasamon sa Elbaf. Pero nung oras nga na mailabas na ang mismong chapter, nakita na nga natin yung context. Itong sinasabing itim na Sun God ito lang pala yung ini-imagine ng mga batang giants sa mga panaginip nila. Meaning para sa mga batang giants ganito ang itsura ng Sun God Nika. Paano ko nasabi? Dahil kasama nga sa kinakatakutan ng mga batang giants si Loki. At para sa kanila nga ganito yung itsura ni Loki. Yes, kabilang nga rin siya sa nakita nating na-summon alongside Nika. Kung mapapansin nyo malayong malayo nga itong ini-imagine nilang muka ni Loki sa aktual na si Loki. In short itong patungkol sa Black Nika hindi pa rin kinukumpirma. Pero assuming na totoo ngang may nag-e-exist na Black Sun God sino kaya possibly ang magre-represent sa kanya? Bale ayan nga yung tatalakayin natin sa video na to. Aalamin natin kung sino-sinong karakter ba ang posibleng maging Black Sun God. Disclaimer lang na itong possibility nga na to kung sakali lang. Dahil gaya nga ng sinabi ko hindi pa kinukumpirma yung patungkol sa Black Sun God. Since it turns out na imagination lang pala ito ng mga batang giant. Kung malinaw na mapunta na nga tayo sa unang candidate natin. No doubt na itong si Loki ang unang suspect once na i-reveal na meron nga talagang Black Nika. Bakit? Dahil in chapter 1130 pa nga lang nung time na una natin siyang makilala, ang unang introduction nga niya sa sarili niya siya daw ang Sun God. Sun God na tatapos daw sa buong mundo. Ngayong Elbaf arc nga nalaman natin ng mas malalim yung patungkol sa Sun God Nika. Nung una nga inakala natin na straight up na mabuti lang ito. Kumbaga itong si Sun God Nika ang magliligtas sa mundo. Pero it turns out na itong pananaw pala natin na to somewhat 50-50 lang. Dahil nalaman nga natin sa mga giants ng Elbaf na hati pala yung opinion nila patungkol sa Sun God Nika. Yes, may mga nagsasabi nga na mabuti daw ito at ito yung magtatanggol sa mundo. Pero may ilang giants nga ang naniniwala na itong Sun God daw talaga ang nagkokos ng gulo at tatapos sa mundo. Meaning mataas nga ang posibilidad na kung itong Sun God Nika na puti ang magliligtas sa mundo, kabaliktaran naman neto itong itim na Sun God. Siya naman ang tatapos sa mundo. Ang isang ebidensya pa nga natin sa potentially na pagiging Black Sun God ni Loki itong pagre-reveal sa mga kasamaan niya nung kabataan niya. So kung titignan nyo nga yung panel na to meron ba kayong napapansin kay Loki? Yes guys, very similar nga itong dinrowing na appearance ni Loki kay Luffy nung time na i-reveal na sa atin ang Gear 5. Parehas nga silang tumatawa na nakahawak sa mga mata nila at parehas din sila na yung isang kamay nila nakahawak sa mga tiyan nila. At kung si Luffy nga pure white ang nakikita natin itong si Loki naman pure black yung silhouette niya. Hindi kaya ito yung foreshadowing na totoo ngang merong Black Nika? Isang ebidensya pa nga natin itong patungkol sa Devil Fruit ni Loki. Sinasabi nga na isa daw legendary Devil Fruit ang taglay ngayon ni Loki. Pinapasa nga daw ito sa royalty ng Elbaf kada henerasyon. Hindi kaya ganito ang itsura ng Sun God Nika na pinoportray sa Elbaf dahil sa hindi naman talaga ito yung Sun God Nika na dinidepict ni Luffy. Bagkos ito yung itim na Sun God Nika ng Elbaf. Alam kaya ni Harul na nakatadhana si Loki na magiging itim na Sun God kaya wala siyang nire-reveal sa ibang giant kung ano ang totoong nangyari sa pagpatay ni Loki kay King Herald. Base nga sa mural na nakita natin in chapter 1138 dinidepict nga nakakampi ng Sun God itong mga giants pati na ang mga ancient giant. Meaning kung hito-hito no mi Black Nika nga ang taglay na Devil Fruit ngayon ni Loki
it makes sense lang na isipin na tinatago ng mga giants ng Elbaf itong devil fruit na to. Pinagpapasapasahan nila itong devil fruit na to kada henerasyon sa lahi nila nang sa ganon hindi makuha ng kasamaan itong devil fruit na to. Dahil alam nga nila na ito lang ang kayang tumapat sa totoong sun god. Ngayon kung ganito nga ang sitwasyon it makes sense na kung bakit gustong i-recruit ng mga Holy Knight si Loki. Nire-recruit nila ito sa side ng kasamaan para may lumaban at tumapat sa lakas ng totoong sun god na si Luffy. Itong sumunod na candidate naman natin sa pagiging Black Nika itong si Blackbeard. Kung may isang karakter nga sa One Piece ang nagmi-mirror kay Luffy no doubt na ito si Blackbeard. Kumbaga kung si Luffy ang mabuti si Blackbeard naman ang counterpart niya na masama. Nag-come up nga tayo sa idea na to dahil sa matagal ng usap-usapan ng patungkol sa ikatlong devil fruit netong si Blackbeard. We all know na matagal ng theory na magkakaroon ng ikatlong devil fruit itong si Blackbeard. Nagsimula nga yan dahil sa Jolly Roger ng pirate crew niya. Since meron ngang tatlong bungo itong flag niya. At dahil nga sa currently meron na siyang taglay na dalawang devil fruit which is yung dark fruit na isang Lugia type at itong Gura Gura Nomi na isa namang Paramisia. Ang kulang na nga lang na devil fruit kay Blackbeard isang Zoan type. At since itong Hito Hito Nomi nga isang Zoan devil fruit sasakto nga ito kung sakali man at may makain si Blackbeard na isang Zoan devil fruit, ang Hito Hito Nomi model Black Nika. Ang huling candidate nga natin sa pagiging Black Nika itong si Im Sama. We all know na simula nung ma-reveal ang Gear 5 ni Luffy at makita natin ang kakayanan na to, ang iniisip na nga natin wala nang makakatalo pa kay Luffy. Since oo nga naman, lahat ng pwedeng imaginein ni Luffy nagagawa niya. Kumbaga itong powers niya in Gear 5 form talagang godly power. Ngayon papayag ba naman si Oda na walang tatapat sa ganitong kakayanan ni Luffy? Syempre hindi. Kaya naman ay suspect na kung merong godly power itong si Luffy, panigurado na ganito rin yung kakayanan ni Imu. Kaya naman possible nga na kung meron mang i-reveal na Black Nika, isa nga itong si Im Sama sa mga candidate since kinukonsider nga siya na final villain sa istorya. Isang rason pa nga sa pagiging Black Nika ni Imu itong appearance niya. Yes, kada nakikita nga natin itong si Im Sama pure black lang yung appearance niya. Since ang iniisip nga natin silhouette lang ito na tinatago ni Oda. Pero paano kung ito pala talaga yung itsura ni Im Sama? Talagang kulay itim lang siya. Hindi kaya gaya kay Luffy na pure white yung appearance dahil sa na-awake niya itong Sun God Nika form, ganito rin si Im Sama pero imbes na puti itim naman yung kanya dahil sa powers ng Black Nika. Anyway, ayan na nga yung tatlong karakter na posibleng nagtataglay ng powers ng Black Sun God. Ipapaalala ko lang na theory lang ito since hindi pa nga kinukumpirma kung meron ba talagang Black Sun God o wala. Bali para sa inyo ba? Kung sakali at may counterpart nga talaga itong Sun God Nika bilang Black Nika, sino sa tingin nyo ang nagtataglay ng devil fruit na to? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!